Mga kaibigan, let's start with the numbers. Noong May 2025, si Marcy Chodoro, no? Chodoro ng Marikina City ang nanalong bilang congressman ng Marikina 1st District, 75,062 votes laban sa 29,091 ni Coco Pimentel. That's a 46,000 votes margin, ha? Oh, hello, yan, nawala po, sorry ha. Okay, no? Ayan. That's a 46,000 vote margin, ha? Para kang nanood ng basketball game na 10-50 ang score. Ano ang sikreto ni Marcy? Simple lang, track record, karisma at koneksyon sa tao. Si Marcy bilang dating mayor ng Marikina ay kilala sa kanyang disaster resilience programs tulad ng flood control projects na nagpababa ng baha sa lungsod, ha? Sinong hindi makakaalala sa Typhoon Ondoy, ha? Marikina was a mess, but under Tudor's leadership, naging model city ito for urban planning. Si Coco naman, well, let's give credit where it's due. Bilang Senate Minority Leader, may mga nagawa rin siya like pushing for electoral reforms at consumer protection laws para sa Marikina. Parang laging out of place, no? Ang tanong ng marami, Coco, bakit ka ba tumatakbo sa Marikina kung parang hindi ka naman taga-konektado sa district, talaga konektado sa district. Hindi naman po kasi taga Marikina yan eh. Anyway, seryoso mga kaibigan, ang residency issue ang sentro ng laban na ito at doon tayo pupunta mamaya. Pero for now, let's give props to Marcy, no, for playing the game better, voter engagement, no? Grassroots campaigns at syempre ang suporta ng kanyang asawa si Maan Chodoro na siya na ang bagong mayor ng Marikina, power couple alert. Ayan. Pero teka, si Coco ba ay talagang tumatakbo para manalo o para lang magpakita ng na, uy, sumubok naman ako. I'm kidding, sort of. Pero seryoso ha, the voters spoke loud and clear. Marcy's dominance in the polls shows na mas gusto ng Marikenyo ang isang leader na may proven results kaysa sa isang veterano sa Senado na para lagi naghihintay ng miracle comeback. Kung agree ka na mas malakas ang laban ni Marcy, i-comment mo below, ha? Go Marcy! Kung Team Coco ka naman, sabihin mo rin, let's start with the debate. At huwag kalimutan, i-share sa mga kaibigan mo, ha? Sa Davao, Dubai o Toronto para maabot natin ang 100,000 subscribers. Okay. Now, let's get to the juicy part. Ang residency, controversy noong December 2024, ang COMELEC First Division ay kinansela ang Certificate of Candidacy COC ni Marcy Chodoro dahil sa material misrepresentation ng kanyang address. Ano ang issue? Sabi ng COMELEC, si Marcy ang nagdeklara ng address sa District 1 pero ang official records kasama ang kanyang driver's license at legal pleadings ay nagsasabing residente siya ng District 2. Ouch! Sabi ni Coco Pimentel, ito ay isang malinaw na paglabag sa mga Article 6, Section 6 ng Constitution na nagsasabing kailangan mong maging residente ng distrito ng isang taon bago ang eleksyon. Pero teka mga kaibigan, here's where it gets interesting Noong June 25, 2025, binawi ng COMELEC and Bank ang desisyon ng First Division at pinayagan ang proklamasyon ni Chodoro. Bakit? Sabi ng COMELEC, walang sapat na ebidensya na iniwan ni Marcy ang kanyang domicile, no, sa District 1. Plus, si Marcy ang dating congressman ng 1st District mula 2007 hanggang 2016, meaning kilala na siya sa distrito, no? So Coco, parang ang argumento mo ay he's not from here. Pero ang sagot ng COMELEC ay actually he's been here longer than you think. Parang sini ito, mga kaibigan? Si Coco ang bida na sumisigaw ng foul, pero ang referee COMELEC ay nagsabi, play on. Pero seryoso, let's look at both sides. Sa panig ni Coco, valid ang punto niya. Kung mali ang address ni Marcy, it's a constitutional issue. Kung hinayaan natin ito, baka bukas may tumakbo sa Quezon City kahit na nakatira sa Qatar. Sa panig ni Marcy, ang argumento ay simple. He's maintained ties to District 1 at ang paglipat ng voters registration ay hindi nangangahulugang iniwan niya ang distrito. Plus, the voters clearly chose him. So, sino ang tama? That's for you to decide, mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin mo? Tama ba? Ang COMELEC o tama si Coco? I-comment mo below at i-share sa mga kaibigan mo sa Singapore, London o Abu Dhabi. Let's keep the conversation going. Yan. Let's talk about Coco Pimentel, Bilang senador,
marami siyang nagawa. Electoral reforms, antitrust laws, at pagtutulak ng transparency sa gobyerno. Pero bakit parang laging talo ha sa Marikina? Simple lang ha, disconnect. Sa Marikina, ang mga botante ay naghihintay ng leader na hands-on, local at may malinaw na koneksyon ha, sa kanilang araw-araw na buhay. Si Marcy ha, bilang mayor ay nagbigay ng konkretong resulta mula sa flood control hanggang sa clean-up drives. Ha? Si Coco, parang mas kilala siya sa Senado kaysa sa barangay. Parang si Coco ha, ang estudyanteng lagi na sumasali sa Quiz Bee pero laging runner-up. Seryoso, he's inconsistent on running in Marikina despite multiple losses. Feels like a case of kuya. Baka hindi talaga ito para sa iyo. Pero let's be fair, ha? Coco's legal arguments are sharp. As a bar top notcher, no? Alam niya ang batas at ang kanyang laban sa residency issue ay grounded sa konstitusyon. Pero politics isn't just about being right, it's about connecting with people. And in Marikina, Marcy has that edge, no? Sa mga OFWs natin no, sa Dubai, Qatar at Canada, isipin nyo, kung ikaw ang botante, sino ang pipiliin mo? Yung kandidatong may national name pero bihirang makita sa distrito o yung may local track record na napatunayan na? That's the Marikina dilemma. Kung nasa abroad ka, i-share mo ito sa mga kababayan mo sa Sydney, Milan o Doha. Let's hit 100,000 subscribers at magpadala ng super thanks please para suportahan ang aming content. Okay, balik tayo kay Marcy Teodoro. Ano ang ginawa niya para manalo ng landslide? Una, his leadership as mayor, no? Marikina became a model for disaster preparedness, urban planning at community engagement. Pangalawa, ang kanyang koneksyon sa tao, hindi lang siya politiko, parang kapitbahay mo siya na laging nandyan. At pangatlo, the Teodoro dynasty. Oo, dynasty pero hindi naman masama kung may resulta, di ba? Si Maan Teodoro, ang kanyang asawa ay nanalo rin bilang mayor, power couple goals. Parang sina Marcy at Maan, ha? Ang Marvel superheroes ng Marikina. Si Marcy ang Captain America ng 1st District at si Maan ang Black Widow ng City Hall. Pero seryoso, their ability to dominate Marikina politics shows strategic planning and voters trust, no? Kahit na may mga kontrobersiya like the PhilHealth Fund, issue at residency complaints, no? Hindi ito sapat para matalo si Marcy. Why? Because results speak louder than allegations. Kung impressed ka sa leadership ni Marcy, i-comment mo, Marcy for the win, at i-share sa mga kaibigan mo sa Los Angeles, Melbourne o Kuwait. Okay, ang laban sa Marikina ay hindi lang tungkol kina Marcy at Coco. It's about how we define leadership, residency at accountability. Sa Pilipinas, kung hinintay natin ang COMELEC na magdesisyon sa mga ganitong issue, anong mensahe nito sa mga botante? Na kaya mo nang baguhin ang address mo para sa political advantage o na mas mahalaga ang boto ng tao kaysa sa technicalities? So mga kababayan, no, natin sa abroad, sa Hong Kong at Singapore, o New York, ang laban na ito ay mahalaga dahil ito ang klase ng politika na hinintay natin sa Pilipinas. Gusto natin ng leader na may resulta, no? Pero gusto rin natin ang sistema na patas at sumusunod sa batas. So anong aral dito? Simple. Ang boto mo ay mahalaga pero kailangan mo ring maging critical sa mga kakandidato. Ano ang take mo sa issue na ito? I-comment down below at i-share sa mga kaibigan mo sa Riyadh, Vancouver o Tokyo. Let's keep pushing for 100,000 subscribers. Mga kababayan, salamat sa pagsama sa atin sa couple of minutes deep dive na ito sa Marikina election saga. To recap, si Marcy Teodoro ang nanalo laban kay Coco Pimentel sa isang landslide victory. Pero ang laban ay puno ng drama from residency issues to COMELEC ruling, no? Si Marcy naman ay nagpakita ng strong leadership at voters connection. Habang si Coco kahit may valid na legal arguments ay parang laging kulang sa suporta ng Marikenyos. Kaya naman mga kaibigan, let's keep the conversation going. I-subscribe ang channel, #WalkWithLan, i-like at i-comment at i-share sa inyong mga kaibigan sa Quezon City, Dubai, Toronto, Singapore at saan man sa mundo. Gusto naming maabot ang 100,000 subscribers at kailangan namin ang tulong nyo. Kung gusto mong suportahan kami, magpadala ng super thanks din, please. Maliit man o malaki, talagang it goes a long way para maipagpatuloy natin ang mga ganitong kwento. Sa mga OFWs natin, no, sa Saudi Arabia, UAE, Japan at Australia, salamat sa suporta. Kayo ang inspirasyon natin, no? Let's keep pushing for a better Philippines, isa na transparent,
no? Accountable at puno ng resulta. Hanggang sa susunod mga kababayan, stay critical, stay engaged at magkita-kita ulit tayo mga kababayan.